Dahil nag-crave nga ako sa creamy mac and cheese, naisipan kong gumawa nito sa bahay. 3 ingredients lang ang kailangan natin dito. Kailangan lang natin ng evaporated milk, macaroni pasta, and cheddar cheese. Akala ko nung una hindi ko kayang gawin ito kasi nga first time ko lang gumawa ng macaroni. No-bake macaroni mac and cheese kasi nga wala kaming oven kaya hindi ko alam kung paano gumawa nito. Pero nag-try pa rin akong gawin ito sa bahay. So ang unang ginawa ko ay naglagay muna ako ng tubig at asin sa pan at pinakuluan ko ito. Nilagay ko na dito yung pasta at nilagyan ko na rin ito ng oil para hindi magdikit-dikit pag kumulo ito. And then kapag kumulo na ito na siya, ay set aside mo muna siya sa isang lagayan. Pag na-set aside mo na ang macaroni sa isang lagayan, ay mag-umpisa ka na munang magpainit ng kawali. At pag mainit ng kawali, ilagay mo na dito ang evaporated milk. Halu-haluin mo lang ito hanggang sa kumulo. Dapat nasa mahinang apoy lang ito para hindi masunog or matuyo ang evaporated milk. Halu-haluin mo lang yung evaporated milk hanggang sa makita mo na mag-bubbles na to. Kapag ganito na yung bubbles ng evaporated milk mo, pwede mo nang ilagay ito yung sinet aside mo na macaroni kanina. Dapat naka-ready na rin yung cheese mo. Dapat naka-grated na to kasi mas madali siyang ilagay at madaling matunaw kapag naano mo na siya, na-grated mo na yung. So, since nilagay mo na dyan yung macaroni mo, at this point, dapat naka-off na yung kalan mo at ilagay mo na dito yung grated mo na cheese. And then, haluin mo lang ito hanggang sa mag-well combine na ito. Kung nakaabot ka sa video na ito, paki-comment po sa ibaba kung saan po umabot ang video ko na ito para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na video. Kung meron kang melted cheese, mas maganda rin na ilagay mo dito yung melted cheese. And then, lagyan mo na rin ito ng pamintang durog para medyo itong konting anghang. Kung nahalo mo na ito ng maigi, pwede mo na itong iserve. At kung okay naman sa iyo, medyo maputla, okay na rin yun. Pero sa akin kasi medyo nakulangan ako, kaya nilagyan ko ito ng cheese powder. Optional lang naman sa inyo kung gusto mo pang lagyan ito ng cheese powder. Kasi sa akin, mas gusto kong lagyan ko ito ng cheese powder para kitang-kita yung pagka-orange ng cheese. Para sa akin kasi masarap tingnan kapag kitang-kita mo yung kulay ng cheese ng Bake Mac mo. Dinagdagan ko din ito ng paminta kasi mas gusto ko yung medyo maanghang talaga. So ito na nga yung kinalabasan ng ating ginawang no bake mac and cheese. O diba, sa 3 ingredients lang makakagawa ka na ng no bake mac and cheese. Nasa inyo po yan kung gusto nyo pong gayahin yung ginawa ko. So plating na tayo para matikman na po natin itong ginawa nating no bake mac and cheese. Tikman, malapit ka. Ano? Sarap. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!